So itutuloy po natin yung mga mensahe sa sulat sa mga iglesia mismo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga mensaheng ito ay kinakailangan po nating bigyan ng pansin, pakinggang mabuti. Ito po ay para sa katayuan ng mga churches at bawat individual sa huling panahon. Nasa huling panahon na po tayo. So ang gawin po natin ay buksan ang ating puso, ang iyong puso at unawain ang sinasabi o ang sulat sa mensahe sa Laodicean Church. Ay bago ako magsimula, ay nais ko muna na tanungin, ikaw, what interests you the most? What brings you the most enjoyment? Marahil ang ginugusto mo, ang kasiyaan mo ay makapagpundar ka ng maraming mga bagay katulad ng sasakyan, magarang bahay, branded na mga damit o mga gamit. Pero kumusta naman ang kay Kristo, ang kanyang kaharian? Papaano? Gaano ang interest mo? Ang sabi sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two masters. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. You cannot serve both because ito pong dalawang ito na master ay dadalhin ka po sa magkaibang direction. Ay kailangang i-reject mo o tanggihan mo yung isa at yakapin mo ang iba. Ito po yung sinasabi dyan. So pag-aralan natin ang patuloy ang iglesia sa Laodicea. At babasahin ko po sa Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Magsimula po tayo sa verse 14. And to the church of Laodicean write, this thing says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Dito mismo ay pinapakilala ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang the Amen, the faithful and the true witness. So dito, ang ibig sabihin ng pangalang Amen, ito po ay tumutukoy sa katotohanan. Siya ang katotohanan. Yun naman po ang sinabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the truth. So lahat ng sinasabi ng ating Panginoon Kristo ay totoo at tiyak. So napakahalaga po ang bawat mensahe ng Panginoon sa atin na dapat nating bigyan ng pansin. Ito'y ayon sa espiritual na kailangan at kalagayan ng iglesia, ng bawat isa sa atin. So bawat salitang binibigkas ng Panginoon, ito po ay pinali, final. Hindi mababago ang kapangyarihan. Ito'y walang hanggang. Kaya sinabi niya, I am the Amen. I am the faithful one. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 35, maglalaho ang langit at lupa, ngunit kailanman ang salita ko ay mananatili. Hindi lilipas. Now in verse 15, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So ito pong salitang ito na sinabing you, o sa Tagalog mo, sabi niya, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. So again, yung salitang you sa English at ang salitang mo sa Tagalog, ang kinakausap ay ikaw. Bawat isa sa loob ng church. So ang Panginoong Hesukristo ay kilalang kilala niya ang Laodicean Church. Kilalang kilala ka tayo ng Panginoong Hesukristo. So again, ang church ay hindi po ito building, kundi ang church ito po ay ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Sa 6 na churches, ang Ephesus, ang Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis at Philadelphia, ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng encouragement sa mga churches na ito. Ngunit iba sa Laodicean Church, walang encouragement na binanggit ang Panginoong Hesukristo. Walang papuri. Bakit? Kasi nakita ng Panginoong Hesukristo na walang mabuti at kapuri-puri sa church sa Laodicea. So makikita natin dito na ang pag-ayaw at ang pagpapabaya sa gawain para kay Kristo, ang resulta nito ay matigas na puso at kontento sa sarili. Kung kontento ka na sa patin-atin, kontento ka na nariyan ka, pero hindi po iyon sapat.
Kaya nga sabi ng Panginoon dito, hindi ka malamig ni mainit, kundi maligamgam. Ibig sabihin, walang interes, walang sigla sa relasyon sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. O matindili o hindi, okay lang. Huwag manatili na hati ang puso sa pagsunod sa Diyos. So payagan na punuin ng Panginoon Kristo ang ating buhay ng kanyang pagpapala. Payagan si Kristo na paapuyin muli ang iyong pananampalataya. Verse 16, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita, sabi ng Panginoong Hesus. So itong letter na ito ng Panginoong Hesus sa Laodicean ay napakalupit, di ba? At napakasakit na mga pananalita. Dito mismo ay pinahayag ng Panginoon ang kanyang pagkabigo at galit sa malamig, maligamgam na ugali ng Laodicean Church tungkol sa kahalagahan ng espiritual na buhay. Kaya sabi niya rito, isusuka kita kasi maligamgam ka. So ang Panginoong Hesukristo ay ipinahayag niya yung kanyang wish, no? Yung kanyang sinabi rito na hindi ka malamig, hindi ka mainit, kundi malahininga o maligamgam. Alam po ninyo, half-heartedness ang pinakamalaking hadlang sa ating buhay espiritual. So ang Laodicea is a self-sufficient church. Sapat na sila, kontento na sila, nasa kanila na ang lahat. Sila po ay materialistic church. Ito po yung mas higit nilang pinapahalagan kaysa sa pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Ang Laodicean ay tinaguri ang church sa pangalan, ngunit labas ang Diyos sa kanilang buhay. Ang pagsimba ay parang club o samahan na lamang. Ito yung sinabi ko na darating, aalis. Darating, aalis. Minsan nandoon, minsan wala. Ang Laodicean church, ang tingin nila sa sarili, sila ay mabuti, ngunit hindi sa mata ng Diyos. Mayaman sila, ngunit sila ay spiritually na bankrupt. Hindi sila lumalapit sa Diyos, kaya hindi nila nararanasan ang yaman ng kagandahang loob at pagpapatawad ng Diyos. Salip na hanapin ang yaman ng biyaya ng Diyos, ang kanilang hanap ay yaman ng mundo. Ano po ang sinasabi sa salita ng Panginoon sa Luke chapter 12 verse 13 to 21? Ito po ay tungkol sa mayamang hangal. Pero ang babasahin ko lang po ay sa verse 20. Sabi po diyan, but God said to him, fool, hangal, sabi niya, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will be they be? Ngunit sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So dito mismo ang sabi ng Panginoon sa mga taong katulad nito na walang iniintindi kundi pang sarili, ang tawag ng Panginoon, hangal. Alam po niyo sa buhay nito, lahat naman ay walang permanente, lahat maglalaho. Kaya sabi niya rito, yung mga bagay na inaalala natin sa mundong ito ay hindi po ito yung higit na mahalaga sa atin. Katulad ng Laodicea, ang inaalala nila ay yung kanilang pangsarili at hindi na nila inaalala yung relasyon sa Diyos. Hindi sila mayaman talaga sa paningin ng Panginoon Kristo. Sa mundong ito mayaman sila, sagana sila, sapat sila sa lahat ng bagay, ngunit sa Panginoon ay hindi po sila mayaman. Sila po ay dukha sa paningin ng Diyos. Sa verse 17, because you say, I am rich, have become wealthy, and need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Sasabihin mo ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Now, kumusta ka ngayon? Paano kung isang araw mapakinggan mo si Jesus at sasabihin, ikaw ay abang-aba, kaawa-awa, maralita, bulag at hubad? Suriin po ang sariling espiritual na kalagayan natin.
Ang pag-attend sa church celebration tulad ng Laodiceans ay hindi makakapagligtas. Ang tawaging Christian hindi sapat upang maligtas. Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Huwag magtiwala sa dami ng mga impok. Huwag magtiwala sa dami ng pundar mo. Huwag pahalagahan ng higit ang tagumpay mo, ang mga bagay na mayroon ka kaysa sa tamang relasyon sa Diyos. Dahil kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo po ay bulag, hubad, abang-aba at maralita. Katulad po ng sinabi rito sa talatang ito. Kaya magpakumbaba na lumapit sa Panginoong Hesus at magsisi. Hingin na baguhin ka, baguhin tayo, buksan ang pangunawa sa katotohanan sa salita ng Diyos. Tanggapin natin yung mga bagay na sinasabi niya sa atin. Bagamat pinagsalitaan ng Panginoong Hesus ang Laodicean Church ng masasakit na salita, pero sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 19 na iniibig niya sila. Hindi sila inatulan kaagad ng Panginoon, kundi binigyan ng pag-asa. Kung pakikinggan ang kanyang salita, magsisi at magbago. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan ka masaya, ibig lang po sabihin niya, yung treasure, yung pleasure yan. Kung saan ka masaya, nandun ang puso mo. So suriin po natin. Suriin kung ano ang mahalaga sa atin. Saan buhos ang iyong isip? Saan mo inilalaan ang iyong panahon ng higit? Saan ka naglalaan? Kung ano ang sagot mo sa mga tanong na ito, yon ang mahalaga sa iyo. Aling mga bagay na mayroon ka na hindi maglalaho? Ang ating katawang lupa ay namamatay. Ang tanging mananatili at hindi mamamatay ay ang ating espiritu. Kaya ito po yung dapat nating paghandaan ng higit. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, hindi ka talaga masagana, mahirap ka talaga, nakakaawa ka. Yun ang sabi dyan eh. So dapat po tayo ay maghanda sa buhay na walang hanggang kasama ang Panginoong Hesukristo. Ang Laodicea nagyayabang sa sariling kasaganaan. Alam po nyo, napapahanga nila ang maraming tao sa kanila, ngunit hindi si Jesus. Hindi siya humahanga sa Laodicean Church sa kanilang mga pansariling kasiyahan. May mga tao na gumugugol ng maraming oras at lakas para sa sarili. Ang tanong, handa ka bang humarap sa Panginoong Hesus? Kung tatanungin ka ng ganito, bakit kita papapasukin sa aking langit? Ano ang isasagot mo? Sasabihin mo ba ang iyong karangyaan? Sasabihin mo ba yung mga attainment mo, yung mga achievement mo, yung mga bagay na nakamtan mo? Sabi ni Jesus, mahirap ka, kahabag-habag ka, kaawa-awa ka. Yun po sabi dyan. So dapat po tayong lumago sa tamang relasyon sa Diyos. Dahil po ang Laodicean Church, sila po ay bulag sa espiritu, sila po ay hindi po mainit, hindi malamig, kundi sila ay maligamgam. Kumusta ka? Maligamgam ba ang iyong relasyon sa Panginoon? Alam po niyo ang Laodicean, hindi nila ramdam na kailangan nila ang espiritual na tulong. Mas mahalaga sa kanila ang mga bagay na nakikita kaysa hindi nakikita. Ito yung panginaharap, ito yung pangwalang hanggang na inilaan ng Panginoong Hesus. Ang yaman at material na bagay at maginhawang buhay, kaya po naging kumpiyansa sila sa kanilang sarili. Pero alam po ninyo, gaano man karami ang ari-arian mo, dami ng pera mo, mahirap ka pa rin kung wala kang tunay na relasyon kay Kristo. So hanapin ang tunay na yaman sa Panginoong Hesukristo. Verse 18, ito po yung payo ng Panginoon. Kung ikaw ay maligamgam, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich and white garments,
that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. So ang Laodicean church ay nagyayabang na sa kanila na ang lahat. Sapat na sila, kontento na sila. Masyadong buhos na ang isip nila sa mga material na bagay, sa mga material na yaman. Pero sila po ay nabulag sa tunay nilang kahabag-habag na espiritual na kalagayan. Yun po yung sinabi sa verse 17. Ang sabi po dyan, hindi nila nalalaman. They do not know. Hindi nila alam na ang lahat ay temporal lamang. Ang totoo, sabi po sa salita, sila ay kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag sa masaganang biyaya ng Diyos. Now, Isaiah 55 verse 1, ito po yung sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Alam po ninyo, kahit na makamtan, ang buong mga bagay o karanyaan sa buhay na ito, wala pa rin kasapatan yan sa ating buhay. Dahil ang tunay na kasapatan natin ay ang Panginoon lamang. Kaya ang payo ng Panginoong Kristo dito, buy from me, bumili kayo sa akin. So may mga bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Ito po ay yung gold refined in the fire. Ito yung dalisay na ginto. Ano itong ginto na ito? Ito po yung pananalig. Tunay na pananalig, nananatiling pananalig sa Panginoong Kristo. Ang katwiran at kabanalan ni Kristo na hindi masusunog sa apoy at kailanmay hindi mawawalan ng halaga. Sinabi nilang sila'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya hindi nila kailangan si Jesus sa kanilang buhay. Sabing ganun dito, hindi ko na kailangan ang mga bagay-bagay na yan. Kontento na ako, masagana na ako. Alam po nyo, ang Panginoong Kristo ay patuloy na nananawagan sa bawat individual, bawat isa sa atin, na tayo ay bumili sa Kanya ng dalisay na ginto. Ito po yung spiritual treasure na inaalok niya sa atin. Yung righteousness ng Panginoon sa atin. Ang totoong mahalaga ay wala sa material na pag-aari, kundi yung tamang ugnayan, tamang relasyon sa Diyos. And verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig, kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Now, sabi po sa Job chapter 5 verse 17, mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isama ng iyong loob. Now, sabi po dyan sa salita ng Panginoon ay iniibig niya yung kanyang sinusipil, yung kanyang dinidisiplina. Kaya sabi nga niya rito ay sabi ni Job, mapalad ang taong sinasaway ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Alam ng Diyos ang nakakapaglayo sa atin, ang nakakasama sa atin. So tandaan po natin na ang layunin ng disiplina ng Diyos ay hindi upang tayo ay pahirapan, ikaw ay pahirapan, kundi tayo ay manumbalik sa Kanya. Now, sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6, nalimutin na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing na anak. Amen. Praise God. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na kung ikaw ay nanlalamig na sa pag-ibig mo sa Diyos, marahil ikaw ay nasa disiplina ng Panginoon para tulungan ka na makawala diyan sa sitwasyon na yun na maligamgam,
na pag-uugali sa Panginoon. Ngunit ang pagtutuwid ng Panginoon, sinabi po sa binasa sa atin, na ito ay dinidisiplina tayo dahil iniibig ka ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. So lumapit po tayo. Lumapit ka sa Kanya muli. Sa magitan ng iyong pagsisisi sa mga bagay na nalimutan mo yung iyong ugnayan sa Panginoon ng higit. Verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Sabi ni Jesus sa Magandang Balita Biblia, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Now sabi niya, I stand at the door and knock. So ang Panginoong Jesucristo nakatayo sa labas. Patuloy na kumakatok para papasukin ng kanyang church. Papasukin mo siya sa iyong buhay. Ang Panginoong Jesucristo, alam po, napakatyaga at matiisin ang kanyang pag-ibig. Grabe ang Panginoon. Nirirespeto niya ang pasya mo, ang pasya ng bawat isa. Hindi siya nagpipilit na pumasok sa puso ni numan. Ang kailangan pagbuksan siya. Alam po niyo, ang tarangka ng pinto ay nasa loob. At wala pong ibang makakapagbukas niyan kundi ikaw. Papapasukin mo ba siya? Pagpapasukin mo siya, ano po yung mangyayari? Magkasalo kaming kakain. Ito po ay, ang inilalahad po nito ay magkakaroon tayo, ikaw, ng malapit at personal na ugnayan sa Kanya. Nais ng Panginoon ang ugnayan o makipag-ugnayan sa iyo. Nais niya ang relasyon sa iyo. So dito mismo ay pinapaalahanan tayo ng Panginoon sa Kanyang salita, na sinabi po niya sa Luke chapter 18 verse 8, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Meron pa ba? Kumusta ang iyong pananalig sa Panginoon? Nariyan pa ba ang pananalig? Katulad nga po yung nasabi ko nung nakaraan na ating pag-aaral, may mga taong nagsasabing sila ay nananalig sa Diyos. Ngunit sa katotohanan, hindi na po sila nananalig. Wala na yung kanilang faith doon. Si Jesus ay patuloy na kumakatok sa pinto ng iyong puso. Ngunit tila masyado kang busy. Nagsasaya sa sariling kasiyahan. Hindi mo pansin si Jesus na kumakatok, patuloy na kumakatok. Ang kasiyahan sa sanlibutan, ang salapi, ari-arian, mga ipinundar na mga material na mga bagay, mga pinaghahandaan, yan po ay mga pansamantalang kasiyahan lang. Walang maibibigay sa atin. Yes, kailangan natin ang mga bagay na yan. Ngunit higit nating pahalagaan ang ating kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Amen. So ito po ay mga pansamantala. Yang mga bagay na yan na iyong kinaabalahan, yan ay pansamantala lamang para baliwalain ang alok ng Panginoon na kaligtasan. Subuksan ang iyong puso sa Diyos. Si Jesus ang kasapatan ng ating buhay. Verse 21, To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. So dito mismo ay sinabi ng Panginoon, sino man na magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, sa aking luklukan. So ang mga tunay at totoong mananampalataya ay makakasama si Jesus sa langit at maghaharing kasama siya. Amen. So ano po ang kailangan nating pagtagumpayan? Ito ay ang tukso at ang hatak ng sanlibutan. Ito ay ang mga material na bagay, kasiyahan at pag-ibig sa salapi. Now, sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ay wala pong masama sa salapi. Ang nakakasama ay yung pag-ibig sa salapi. Na ikaw mismo ay ito na ang higit para sa iyo. Kaya panay ang overtime, di ba? Halos hindi na rin pumupunta sa church. Pag-ibig sa salapi. Kumita ng kumita.
Ito ang umaagaw o kompetensya ng ating pag-ibig sa Diyos. Ngunit dahil kay Jesus, magagawa nating magtagumpay. Amen. Yun po ay nakasulat sa John chapter 16 verse 33. In verse 22 ng Revelation chapter 3, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pinakinggan mo na ba? O pinakinggan mo ba ang sinasabi o ang sinabi ng banal na Espiritu Santo ngayon? Marami ang mga nasa church. Sa isip nila, sila ay okay. Mga Christian, tumatawag kay Lord Jesus kapag kailangan. Ngunit kung walang kailangan ang pamumuhay, walang Kristo. Si Jesus nasa labas ng iyong puso, kumakatok ngayon. Nais niya ang tunay na relasyon sa iyo. Nais niyang pumasok sa iyong puso. Nais niyang baguhin ka. Nais niyang maging parte ng buhay mo. Papapasukin mo ba siya? Maaring inanyayahan mo siya sa iyong buhay. Subalit may ibang bahagi sa buhay mo na wala siya doon. Hindi siya welcome. Nasa labas pa rin siya. Dahil nag-i-enjoy ka pa sa maling pamumuhay, papapasukin mo ba siya? Mag-pray at anyayahan si Jesus sa bawat bahagi ng iyong buhay at isuko ang sarili sa Kanya. Magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Hingin mo na baguhin ka ang iyong buhay. Hingin mo na tulungan ka na pagtagumpayan ang alok at pang-akit ng sanlibutan. Ang Laodicean Church, malibang magbago, malibang bumalik ang dating sigla at pag-ibig kay Jesus, maliban makita ang kailangan nila ang espiritual na tulong mula sa Panginoon, sila'y isusuka niya. Yung po'y sinabi yan, I will spew you out of my mouth. Isusuka ko kayo. At ang sabi pa niya sa Matthew chapter 12 verse 30, He who is not with me is against me. So dapat po tayo po ay manumbalik sa Panginoon na may pagpisisi and be restored and be rich in faith. Mayroon pong pag-asa. Mayroon pang pag-asa ang buhay mo sa Panginoon. Now, bilang pangwakas, si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso at patuloy na kumakatok. Iniibig ka ng Diyos. Kahit malagamgam ka, siya po ay patuloy na kumakatok at nag-iimbita sa iyo. Nananabik siya sa iyo, sa iyong pagbabalik sa Panginoon. Si Jesus at ang Espiritu ay nangungusap sa mga iglesia at sa atin ngayon. Pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu, italaga ang buhay sa Kanya. I-overcome yung spiritual lukewarmness, maging masigasig sa ating relasyon kay Jesus. Hanapin ang tunay na yaman na tanging si Jesus lamang ang makapagbigay. Siya ang higit nating kailangan. Siya ang ating kasapatan. Sa anumang mga uhaw at gutom sa mundong ito, si Jesus lamang ang makakapagbigay. So tayo po ay manalangin.